بسم الله الرحمن الرحيم. Itong sugay ko dito eh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyong tanan, magandang hapon po. Lahat pong nandito ngayon sa show. So, Ustad, ang tatanong ko po, yung kahapon po, may tinatawag sila po sa Pilipinas na Nazareno. Yung iba tumatawag ng kung Nazareno. Baka na-discuss dito kanina, nung hindi pa ako dumating. So, itatanong ko po, yung ginawa po ba nila yung Nazareno, nababasa po ba yun sa Bible na ginawa ni Jesus Christ? Wala. Yung ginagawa nilang panata sa langit. In fact po, kung titingnan natin sa Biblia, kahit pa man dyan sa Exodus, sa Isaiah, mababasa natin na yung pagsamba ng mga larawan. Sabi ng Panginoon, "Thou shalt not have no other gods before me, or any likeness or anything below the earth or above the earth. I am the only God." Walang image ang Diyos. Ngayon sinasantos, sa bagay naman sila yon. Hindi tayo sa pakikialam dito dahil sa kanila yon. Pero sasabihin lang natin, anong sinasabi ng Diyos? Kung matamaan kayo, medyo manghang masakit, pasensya kayo. Dahil ang manghang masakit, baka nagagamot yung sakit. Sa kapanahunan po ni Nabi Noh alayhi salam, ang pagsamba po ng mga idol, yung mga idol di bolto, pagsamba, nagsisimula po ito sa kapanahunan ni Nabi Noh. Okay? Hindi pa isinilang si Nabi Noh alayhi salam, ang Satanas nag-appear sa mga tao nga, yung may scholar sila, nabanggit pa nga yung mga scholars nga kinikilalang maalam sa Islam, namatay na sila. Hindi pa sinilang sino dito Tapos sabi niya, bakit hindi kayo maggawa ng larawan, make image statue, para as remembrance. As a remembrance of Diyos yung namatay na, as remembrance. Souvenir baga sa atin. Para maalaala natin, yung mga tao na, yung mga righteous sila. Magandang isip, So, ang ginawa nila, lumikha sila ng mga dibolto para as remembrance lang. Yung sa atin, di ba? Remembrance lang? Okay. Yung wala na, namatay naman yung generasyon, nandoon yung mga malalaking mga dibolto, yung namatay naman mga generasyon na yaon, bago naman ang generasyon, doon naman si Satanas at nagsabi, hindi ba nyo alam kung ano yan? Sabi ng mga generasyon, hindi namin alam. Hindi nyo alam yan, ang Diyos ng sinasamba Yun ang sinasamba ng yung mga ninuno noon. So ang ginawa nila, sinamba nila. Ngayon, the same logic. Itong mga taong nagsamba ng mga dibolto, isa itong may mga mata pero hindi makita, hanapin ko mamaya. Basahin na lang natin para maganda. Ito, sige. Exodus 20. Kasi sabi naman ni Allah, "Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Kung sila ay nagbibigay ng katotohanan, ay basahin natin. Okay. Ang kanilang aklat na tinatawag na Holy Bible. Exodus chapter 20, verse 4. Ang pagkakasabi, "Huwag kang gagawa para sa iyong sarili na inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa itaas, o ng nasa lupa, sa ibaba, o ng nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong silang yuyukuran." Paliwanag huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanipagruin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi na mga napupuot sa akin. Maliwanag, mga mahal na kababayan, yung sumasamba sa inukit mga ribulto, parurusahan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Matakot tayo sa parusa ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha dahil kagimbal-gimbal sa araw ng paghuhukom. Maliwanag Mga mahal na kababayan, nasaan ba ang ating mga tamang pag-iisip? Bakit ba natin sambahin ang mga inuukit na mga ribulto?
May mata, hindi nakakakita. May tainga, hindi nakakarinig. May bunganga, bibig, hindi nakapagsalita. May mga kamay, hindi makakagalaw. Saan na ba ang ating tamang konsepto sa pag-iisip? Ang sabi nila, dito tatalakayin natin. Black Nazarene. Sabihin natin, Black Nazarene. Ang tanong, may Diyos bang itim? Ano kaya? May Diyos bang itim? May Diyos bang puti? May Diyos bang may bigote? Mga mahal na kababayan, mga ginikili na tagapakinig, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isipin natin kung ano ang tama. Dahil sabi dito sa Biblia ng mga Roman Catholics o 66 books sa Protestants, sinabi dito huwag sumamba sa mga inuukit. Basahin ko ulit ha, sabi dito. Basahin ko ulit ha. Sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis, ng anumang nasa langit sa itaas. Meaning, yung nasa langit, yung mga buwan, mga araw, ay hindi mo pwedeng sambahin yun. Lalo pa kaya, yung inuukit mo. Yung nasa dagat naman, yung mga isda, ay hindi mo kailangan sambahin yun. Dahil sabi ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha, parurusahan ka niya sa araw ng paghukom kung ikaw man ay nagtambal sa kanya sa pagsamba. Mahal na kababayan, mag-isip-isip tayo. Dito sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan po namin kayo sa pananampalatayang Islam na yakapin ito. Dahil dito sa pananampalatayang Islam, sigurado po na ikaw ay maliligtas. Magsaksi ka lang, ashhadu an la ilaha illallah. Wala nang ibang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kahuli ng sugo na nag-isang Diyos na tagapaglikha. Wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Mga mahal na kababayan, dito po sa pananampalatayang Islam, hindi mo na kailangan pang ikaw ay lublob sa tubig. Pag nagkamali, malunod ka pa. Dito magsaksi ka lang. Bakit kailangan pa nating sambahin ang mga ribultong inuukit ng mga tao, mga larawan na gawa ng kamay ng tao? Kailangan ba natin itong sambahin upang tayo ay maligtas? Sinabi nga ng Diyos dito sa Biblia na walang sino mang maliligtas, parurusahan ko kung kayo ay nagtambal sa akin. Kayo ay umuyukod sa mga larawan. Maliwanag Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Surah Al-Ikhlas, Qul huwalahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, si Allah, ang iyong Diyos ay nag-iisa lamang, isa. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaroon ng anak at hindi siya ipinapanganak. Allahu samad. Lahat ng mga bagay na kanyang nilikha ay umaasa lamang sa kanyang mga pagtataguyod. Ay umaasa lamang sa kanyang pagtataguyod. Makahoy man na inukit ng tao, mabato man na inukit ng tao, lahat ng mga bagay na inuukit ay galing yan sa may buhay na yan ay binigyan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Tapos sasambahin mo, di ba kalapastangan? Katulad ng isang magulang. Pakinggan yung mga mahal na kababayan, katulad ng isang magulang. Inaruga ka ng magulang mo. Inalagaan ka mula ng pagkabata, ikaw ay pinalaki, pinakain, pinaliguan, hindi pinapadapuan ng langaw, lamok. Ngayon, nang lumaki ka na,
hindi ka man lang marunong tumingin sa kanila at magserbisyo, ano kayang mararamdaman ng iyong magulang? Siyempre, magagalit, di ba? Magagalit siya. No, ngayon, ganun din ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Siya ang nagtustos sa iyo. Nagbigay ng pagkain, nagbigay ng hangin, nagbigay ng tubig, nagbigay ng pagkatulog, kasi ang tao, pag hindi natutulog, naku, patay ang abuti niya. Now, ngayon, ang gagawin mo, sasamba ka sa Black Nazareno? Siya ba ang nagbigay ng buhay sa iyo? Ha? Brother. Oh, masyadong hot, no? No, ngayon, ganun din ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Siya ang nagtustos sa iyo. Nagbigay ng pagkain, nagbigay ng hangin. of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his slave and messenger. And I bear witness that Jesus is his slave and messenger. Takbir ya nas, takbir, Allahu Akbar. Now we'll say it in Arabic. It's the original language to be said, okay? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
وأشهد أن عيسى عبده ورسوله تكبير الله أكبر. I'm really happy. You don't know what am I feeling. Yeah, the other sister. Raise your, okay? We'll start it in English again, same as sister. Okay? Okay. I bear witness that there is no one worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his slave, is his slave and messenger. And I bear witness that Jesus is his slave, is his slave and messenger. Allahu Akbar. Now we'll say it in Arabic, the same thing as sister. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى رسول الله تكبير الله. Kung tama kang Muslim, ay hindi ka pwedeng tumingin sa babae na ganyan, ha? Bawal yun, haram yun. Na magtingin ka na may pagnanasa sa kapwa babae, sa mga babae. Bawal yun, ha? Na nagkamali mistakes mo dahil iba tayo sa Tagalog, Bisaya, mixing, iba na. Kapwa babae, babae na tuloy. Sige, ano ba? Sino pa may katanungan dyan? Sige, ito, Brad. Ulitin mo yung pangalan mo, Brad. Yung sa Muslim ba, pwede ba mag-asawa yung may mga hika na hindi na kaya yung sustentuhan sa sexual yung pangalawa? Nasa desisyon na yun ng magulang. Kung ikaw hikain ka tapos gusto mo mag-asawa doon sa anak niya, desisyonan ka. Hindi ka pwede sa akin. Kung ako naging ayna naging ama ng anak ko tapos gusto mo asawain, tapos hikain ka, ay hindi ka pwede sa akin. Kasi hindi mo So, depende yun, ha? May kondisyon yun. Depende yun. Kung ikaw na may hikain, tapos mayaman ka, may mga asinda ka na mga, kung ano-ano mga asinda dyan, tag-iya ka sa Bukid Malindang. So, pwede ka mga asawa rin. Ano ka eh? Tag-iya ka sa Bukid Malindang eh. So, depende yun. Kung hikain ka naman, at mayaman ka, kung hikain ka, tapos mahirap ka, hindi, wala ka sa tamang ano ba? So, yun, brother. So, sino pa may katanungan dyan? Sige, Brad. Ikaw, Brad. Kayo dyan, Brad. Ito si brother. Ano pangalan mo, Brad? Kanina ka pa nagiginig yung kapula. Ikaw. Alay, Brad. Brad. Talagang kanina kita minamanmanan eh. Talagang, ano ba pangalan mo, Brad? Benedicto. Muslim ka na, Brad? Hindi pa. Itatanong ko lang, halimbawa mag-Muslim ako, tapos yung pamilya ko, Katoliko, ano bang dapat gawin doon? Walang problema. Alhamdulillah. Gusto mo mag-Muslim ngayon? Walang problema. Sa mukha mo pa lang, Muslim ka na eh. Alhamdulillah, dito ka lang. Gusto mo mag-Muslim? Walang problema yun. Kung ikaw ay gusto mag-Muslim, walang problema. Dahil kung ikaw ay mag-Muslim, ikaw yung magdadala sa kanila sa paraiso. Ikaw yung magdadala sa kanila sa paraiso. Kung ikaw ay mag-Muslim ngayon, dahil nalaman mo ang katuruan. Bakit ka nagpatubo ng balbas? Katulad ka ng mga Muslim. Dahil nilikha ni Allah yan na magpatubo ka ng balbas, dahil yan ay naaayon sa'yo. Maging malami kang rewards na nagpapatubo ka ng ganyan. Tingnan mo yung brother ko. Alhamdulillah. So gusto mo mag-Muslim? Try mo. Sige. Sada ka na. Sige. Ganito ka lang. Bismillah.
Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir! Takbir! Ya, Muslim ka na, Brad. Alhamdulillah, ikaw na maging gabay sa ano mo, sa mga kamag-anak mo. Alhamdulillah, Brad, bigyan mo ng ano, maroon. Brad, congratulations nyo. Parang lamig kayo. Parang kayong Muslim na patay. Congratulations yan. Congratulations yan, Brad. Oh. Brad, alhamdulillah, Brad. Alhamdulillah. Masya Allah. Ganito lang mag-Muslim. Bilis lang. Ha? Para isa tayo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. I-explain nga ito. Brad, alhamdulillah, naging Muslim ka. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Anong pangalan mo, Brad? Anong gusto mo maging pangalan? Yan, Brad. Alhamdulillah. Allahu Akbar. O, yung mga Muslim dyan, Indiano, mga kung ano-ano pa dyan, congratulate nyo yung kapatid nyo na naging Muslim na. Alhamdulillah. Brad, dito sa Muslim, dito sa pananampalatayang Islam, dito makikita ang tunay na kapatiran. Ha? Nasa kahirapan ka, tutulungan ka. Hindi dito ang bautismo. Ay, panluloko yung bautismo. فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقاء Thank you.